magandang araw po sa inyong lahat. Maulan na naman, kaya mag-iingat po tayo palagi. Ngayon po ay isa na namang kwento ng buhay ang akin pong ibabahagi sa inyong lahat. Pero bago po tayo mag-umpisa, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng listeners ng channel na ito. At binabati ko po ng isang magandang araw. Sina Ma'am Aileen Licardo, si Ma'am Rose Roquero, si Ma'am Sheila Manzon, si Ma'am Rowena Eloba, si Sir Benji Benjo, si Sir John Texon. Maraming salamat po sa lahat po ng walang sawang nagkokomento sa ating kwento. Thank you so much and God bless po sa inyong lahat. Umpisa na po natin ang ating kwentuhan ngayong araw. Ang kwento pong ito ay binahagi sa atin ngayon ni Sir JR. Hello po, Sir JR. Hello po, Miss Love. Magandang araw po sa inyong lahat. Gusto ko lang ibahagi ang kwento ko sa channel na ito. Ang kwento kung paano ko nagkagusto sa amo kong babae na halos 1 dekada ang agwat namin sa isa't isa. Hindi po ito nangyari ng 1 araw lang. Hindi rin ito basta simpleng paghanga lang. Unti-unti itong nabuo sa loob ng maraming taon habang nakikita ko ang buhay ng mag-asawang kumupkup sa akin. Miss Love, ako po si JR. 27 taong gulang na ako sa kasalukuyan. Pero nagsimula po ang lahat. Noong 15 anyos pa lamang ako. Kasambahay noon ang nanay ko sa bahay ni Ma'am Rosa at Sir Dingdong Bagtas. Bagong kasal pa lang ang dalawa ng panahong iyon. Pareho silang may negosyo at pareho ring kilala sa lugar namin. Masipag ang nanay ko. Halos buong buhay niya ay nilaan niya sa pagtatrabaho para maituguyod niya lamang ako. 2 na lamang kami sa buhay. Dahil baby pa lang daw ako, ay iniwan na kami ng tatay ko. Hanggang sa napunta nga kami sa lugar na ito. Pero isang araw, bigla na lang siyang binawian ng buhay. At hanggang ngayon, masakit pa ring balikan ang araw na iyon. Sa loob ng 1 linggo, parang gumuho ang mundo ko. Wala akong ama, wala akong mga kapatid, at wala rin akong kamag-anak na pwedeng sumalo sa akin. Akala ko noon, mapupunta na ako sa kung saan-saan o baka mapilitang sakali na lang tumira. Pero hindi naman nangyari yon. Hindi ako pinabayaan ng mga amo niya. Si Ma'am Rosa mismo ang kumausap sa akin noon, Miss Love. Hindi ko makakalimutan yung araw na iyon. Nasa sala ako ng bahay nila. Hawak ko yung maliit kong backpack na naglalaman ng kakaunti kong gamit. Tahimik lang ako noon. Natatakot, nalilito, at hindi ko alam kung ano bang mangyayari sa akin. JR, sabi ni Ma'am Rosa, dito ka na lang muna sa amin. Hindi agad ako nakasagot. Akala ko nga mali ang narinig ko noon. Pero si Sir Dingdong ang sumunod na nagsalita. Pag-aaralin ka namin, wag mo nang isipin yun. At doon nagsimula ang bagong yugto ng buhay ko. Lumipas ang mga taon. Natapos ko ang high school, nakapag-college din ako. Pero nanatili pa rin ako sa poder nila dahil sa utang na loob ko sa kanilang mag-asawa. At habang lumalaki ako, habang nagbibinata ako, naging bahagi ako ng buhay nila, ng bahay nila. Hindi bilang anak nila, hindi rin bilang ordinaryong trabahador nila. Para bang nasa gitna lang ako ng dalawang iyon. Tumutulong ako sa bahay, naglilinis ng bakuran, nag-aalaga ng mga halaman ni Ma'am Rosa, at nagpapakain ako ng mga aso nila. Sumasama rin ako sa matandang kasambahay nila na si Aling Rita sa pamamalengke.
At kapag may kailangang ipagawa, ako ang unang inuutusan ni Kuya Dingdong. Naging kuya-kuyahan ko ng amo kong lalaki. Dahil hindi naman nila ako tinuring na iba. Wala naman akong reklamo kapag ako ang gumagawa sa lahat. Unang-una, sanay na sanay ako. At mas gusto ko pa nga ang ganoon. Sa isip ko noon, maliit na bagay lang yon kumpara sa lahat ng naitulong nila sa akin. Pero habang tumatagal, may mga bagay akong unti-unting napansin. Lalo na tungkol sa pagsasama ni Ma'am Rosa at Sir Dingdong. Noong bata pa ako, akala ko perpekto ang buhay nilang mag-asawa. May magandang bahay, magandang negosyo, may magagandang sasakyan. At higit sa lahat, maganda ang asawa ni Kuya Dingdong, si Ma'am Rosa. Pero habang tumatanda ako at nagkakaisip, doon ko nakita ang mga bitak sa likod ng magandang larawan nila. Madalas wala si Kuya Dingdong. Kung minsan gabi na akong umuwi. Kung minsan naman madaling araw pa. At may mga pagkakataon pa na 2 araw siyang hindi nagpapakita sa bahay. Noong una, Miss Love, iniisip kong normal lang yun dahil negosyante siya. Pero habang lumilipas ang panahon, napansin kong hindi lang trabaho ang dahilan. Madalas silang mag-away at kahit hindi ko gustong makinig, minsan imposibleng hindi mo ito marinig. Isang gabi, habang nagsasarado ako ng gate nila, narinig ko ang boses ni Ma'am Rosa mula sa kwarto nilang mag-asawa. Malakas at galit na galit, punong-puno ng sama ng loob. Hanggang kailan mo ako gagawing tanga? Napahinto ako. Kasunod nun, ang boses ni Sir Dingdong. Hindi ko malinaw na narinig, pero alam kong nagtatalo sila. At pagkaraan ng ilang minuto, bumukas ng malakas ang pinto. Lumabas si Sir Dingdong. Galit na galit ang muka. Mabilis siyang sumakay ng sasakyan at umalis. Naiwan ang bahay na biglang tumahimik. Nung pumasok ako para magligpit ng mga gamit sa sala, nakita ko si Ma'am Rosa doon. Nakaupo. Nakatulala. Hindi naman umiiyak, pero halatang nasasaktan. Hindi niya ako pinansin. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko o nakaramdam ako ng awa para sa kanya. Hindi bilang amo, hindi bilang taong kumupkup sa akin, kundi bilang isang babae. Mula noon, mas naging mapagmasid ako. Mas napapansin ko na ang mga bagay-bagay na dati hindi ko naman binibigyan ng pansin. Doon ko nga napansin na madalas mag-isa si Ma'am Rosa. Napansin ko rin na bihira na pala siyang gumiti. Napansin kong kahit nasa harap siya ni Sir, parang napakalayo pa rin ng pagitan nilang dalawa. At dahil doon, unti-unti kong na-appreciate o unti-unti kong napansin ang kagandahan lalo ni Ma'am Rosa. Hindi yung klase ng ganda na nakikita sa mga artista, kundi yung klase ng ganda na lalo mong na-appreciate habang tumatagal. Eleganteng kumilos, napakaayos magsalita, at kahit problemado, hindi nawawala ang dignidad at kumpiyansa. Maputi din siya at talagang napakakinis. At kahit nasa 40s na siya ngayon, hindi halata sa sobrang ganda niya. Minsan nga habang nagdidilig ako ng halaman noon, dumaan siya. Nakapang-office attire siya noon dahil may meeting. Hindi ko na malayang napahinto ako sa ginagawa ko. JR? Nagulat ako. Po, ma'am? Natulala ka dyan? Agad naman akong natauhan. Wala ho. Naisip ko lang po kung kailangan ng lagyan ng pataba yung mga halaman ninyo. Tumango siya, pero napansin kong bahagya siyang napangiti. Pagkaalis niya, napailing na lang ako sa sarili ko. Doon ako unti-unti na nagkaroon ng mali siya sa kanya. Habang tumatagal, mas madalas ko na siyang napapansin.
Kapag pababa siya ng hagdan, kapag nagbabasa sa sala, kapag inaasikaso niyang mga halaman niya. Sobrang hilig kasi ni Madam sa halaman. Araw-araw yata kapag aalis, may bitbit siya at ipapatinim sa akin. Maliit na bagay lamang pero hindi ko maintindihan, Miss Love, kung bakit nananatili sa isip ko ang itsura niya. Isang hapon, nasa garahe ako noon at naglilinis ng sasakyan nang dumating si Sir Ding Dong. May kasama siyang babae. Hindi ko kilala. Hindi naman nila kamag-anak. Siguro empleyado. Pero may something akong naramdaman na may kakaiba sa kanila. At nang makita sila ni Ma'am Rosa mula sa may bintana, alam kong may panibagong gulo na naman sa bahay. At kinagabihan nga, muling umalingaw-ngaw ang sigawan ng mag-asawa. Mas matindi kaysa dati. Mas masakit. Mas personal. At habang nakahiga ako sa kwarto ko, nakatitig sa kisame, may isang bagay akong napagtanto. Hindi na pareho ang tingin ko kay Ma'am Rosa. Hindi na lang siya simpleng amo sa paningin ko. At doon ako natatakot sa sarili kong iniisip. Dahil alam kong mali yun. Pero alam ko ring unti-unti na ako nahuhulog sa babaeng hindi ko dapat mahalin. Pagkatapos ng gabing yun, hindi mawala sa isip ko si Ma'am Rosa. Hindi dahil sa maganda siya, matagal ko naman ang alam yon, kundi dahil sa nakita ko kung gaano siya kalungkot sa likod ng napakaganda niyang ngiti. Ilang araw ding malamig ang bahay matapos ang malaking away nila ni Sir Ding Dong. Mas madalas nang wala si Sir at mas madalas ko namang nakikitang mag-isa si Ma'am Rosa. Isang umaga, maaga akong nagising noon. Habang nag-aayos ako sa labas ng bahay, nakita ko si Ma'am Rosa. Mukhang pagod. Para bang kulang sa tulog. "Good morning po, ma'am." Napatingin siya sa akin at ngumiti ng bahagya. "Good morning din, JR." Napansin kong may dala siyang mga papeles. "Mukhang may meeting na naman, mama." Tumangulang siya. Pero bago siya sumakay ng sasakyan noon, tumingin muna siya sa may hardin. Gumaganda yata lalo ang mga halaman ko. Napangiti ako sa sinabi niya. "Maganda po kasi yung tumitingin." Pagkasabi ko noon, ako mismo yung nagulat, Miss Love. Hindi naman talaga yon yung bala kong sabihin sa kanya, kaya nagulat talaga ako. Bahagyang tumaas naman ang kilay niya. "Aba, marunong ka na palang mambola ngayon." Napakamot ako sa ulo. "Totoo naman po yun, ma'am." Napailing siya habang natatawa. At sa unang pagkakataon, sa loob ng ilang linggo, nakita ko siyang ngumiti ng totoo. Hindi ko alam kung bakit pero gumaan talaga yung pakiramdam ko noon. Napakasaya ko. Mula noon, mas naging natural ang usapan naming dalawa. Hindi naman araw-araw, pero hindi na siya kagaya ng dati. Kapag nasa garden siya, kinukumusta niya ako. Kapag may bagong halaman siyang binibili, tinutulungan na niya akong itanim yon. At kapag may oras siya, madalas lang nagkukwentuhan kaming dalawa. "Naalala mo pa ba, nung una kang dumating dito?" Tanong niya minsan. Napangiti ako. "Paano ko naman makakalimutan yun, Ma'am Rosa?" "Bakit?" "Kasi po, akala ko noon, ilang araw lang talaga ako dito." Natawa siya. "At ngayon?" 12 taon na ho ako dito." Naku, totoo. Sandali siyang natahimik. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Napakabilis ng panahon, hindi ba? Kung tutuusin, binatilyo ka pa lamang noon. "Tapos ngayon matanda na." Sagot ko. Natawa siya bigla. "Ano ka ba, hindi ka pa naman matanda." "Kayo rin naman po." Bigla siyang napatingin sa akin. "Ano?" "Sabi ko po parang hindi kayo tumatanda." Napapailing siya habang napapangiti. "Bola ka naman?" "Totoo po." Hindi ko alam kung kailan eksaktong nagsimula. Pero napansin kong mas madalas na niya akong hinahanap. Hindi dahil may ipapagawa siya,
kundi dahil gusto niya lamang makipagkwentuhan. Isang hapon, nasa terrace siya noon habang umiinom ng kape. Nakita niya akong dumaan. JR? Po? May ginagawa ka pa ba? Wala naman na po. Umupo ka muna dito. Nagulat ako, pero sumunod ako. Hindi naman kami magkatabi. May pagitan pa rin naman. Mahigit 1 oras yata kaming nagkwentuhang dalawa. Tungkol sa negosyo niya, sa buhay niya, tungkol sa mga pangarap ko noon. Hindi namin pinag-usapan ang problema nilang mag-asawa at hindi ko yon inuungkat. Siya nga pala, bakit hindi ka pa naghahanap ng trabaho sa iba? Total ay nakapagtapos ka naman na. Tumangutangulang ako. Wala naman po akong ibang gustong pundahan. Tsaka nasanay na rin ako dito. Bakit? Ayaw mo bang mag-explore? Napaisip ako. Pagkatapos ay ngumiti. Hindi na ako kailangan noon. Tsaka dito ko naramdamang may pamilya ako. At ayoko namang iwan kayo basta-basta. Natahimik siya. At sa pagkakataong yon, parang may kung anong dumaan sa mga mata niya. Lumipas pa ang mga linggo, Miss Love. Mas lalo kong nakikita ang pagitan o alitan nilang mag-asawa. Minsan, sabay silang kumakain. Pero halos walang usapang nagaganap sa pagitan nilang dalawa. Na para bang hindi sila mag-asawa. Minsan naman, wala na talagang pakialamanan. At habang lumalayo, Miss Love, si Sir Ding Dong kay Ma'am Rosa. Lalo naman tong napapalapit sa akin. Hindi ko naman sinasadya. Hindi ko rin naman ito pinlano. Pero nangyayari. Isang Sabado ng hapon, may inayos akong sirang paso sa hardin. Nang matapos ako, biglang may nilapag na malamig na inumin sa tabi ko. Paglingon ko, si Ma'am Rosa. Napatingin ako sa kanya noon. Nakashort lang siya noon ng maiksi at sando na lalong nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam. Mainit, magpahinga ka na muna. Napangiti ako. Salamat po. At sa ilang segundong iyon, parang nawala ang lahat ng problema sa bahay. JR, po, ilang taon ka na sa amin? Pero wala man lang ako nababalitaan na naging kasintahan mo. Kahit nililigawan mo. Baka naman may kasintahan ka na. Hindi ko man lang alam. Hindi ka man lang nagsasabi. Halos mabulunan ako nung ininom ko yung tubig. Naku, wala po, Ma'am Rosa. Bakit naman wala? Ewan ko. Napangiti siya. Hindi ako naniniwala. Totoo. Hinawakan niyang braso ko tapos sinabing, ang pogi-pogi mo kaya. Ngayon, nabulunan na talaga ako. Napatawa siya ng malakas at matagal bago ako nakasagot. Kayo talaga, ma'am. Ano? Kayo po yung unang nagsabi niyan. Napogi ako. Talaga ba? Pero alam mo, totoo naman. Hindi ko alam kung biro lang ba yun para sa kanya. Pero Miss Love, buong gabi ko yung naaalala. Hindi ko makalimutan. Makalipas pang ilang araw, may company event si Sir Ding Dong. Inaasahan ko sasama si Ma'am Rosa, pero hindi siya pumunta. Naiwan lang siya sa bahay. Bandang gabi, nakita ko siyang mag-isang nakaupo sa may hardin. Nakatitig sa mga bulaklak. Lumapit ako. Okay lang po ba kayo? Ngumiti siya, pero halatang pilit. Okay lang. Hindi ako naniniwala. Matagal ko na kayong kilala, kaya alam ko kapag malungkot kayo. Pero hindi ko siya pinilit na magsabi sa akin. Maya-maya, doon na siya nagsalita. Alam mo, JR, masarap siguro yung pakiramdam na mahalaga ka sa isang tao. Hindi ako agad nakasagot. Ramdam kong hindi simpleng usapan yun, kaya dahan-dahan akong tumingin sa kanya. Alam mo, para sa akin po, mahalaga kayo. Napatingin siya sa akin at ngumiti. Sa tagal ng pagsasama namin ni Ding,
Ewan ko ba kung bakit parang hindi ko na siya kilala. Na para bang napakalayo na niya sa akin. Na para bang wala na sa kanya yung kasal namin. Diretso niyang sabi, tapos tumingin sa akin. Naglakas loob ako noon na hawakan ang kamay niya. Ma'am Rosa, lagi po ninyong tatandaan, may limitasyon ang pagiging martir ng isang tao. Hindi mo kailangang makisama sa taong hindi na nakikita ang halaga mo. Babae kayo, hindi babae lang. Walang biro kong sabi. At doon, parang pareho naming naramdaman na may nabago sa pagitan naming dalawa. Hindi na yun simpleng amo at tauhan. May kung ano-anong unti-unti nang nabubuo. Lumipas ang araw, kakatapos ko lang pakiinin ang mga aso sa likod ng bahay nang marinig ko ang pamilyar na tunog ng sasakyan ni Sir Ding Dong na papasok sa driveway. Badang 8:00 noon ng gabi. Otomatiko akong napatingin sa gate pero agad akong natigilan dahil hindi nag-iisa si Sir. May kasama siyang babae sa loob ng sasakyan. Hindi ito empleyado o kliyente. Nakatawa pa nga ang dalawa habang nakahinto ang sasakyan sa harap ng bahay. Hindi ko sana papansinin. Pero sa sumunod na segundo, nakita akong lumapit ang mukha ng babae sa mukha ni Sir Ding Dong. At ilang sandaling nagkalapat ang kanilang mga labi. Hindi naman tinted ang sasakyan nila kaya kitang-kita ko yun na parang wala sila sa bahay ng tunay na asawa. Napabuntong hininga ko. Hindi ko alam ang buong kwento pero ganun na ba kakagrapal si Kuya Ding para gawin niya yun? Pero sapat na ang nakita ko para makaramdam ng awa para kay Ma'am Rosa. At doon ako may napansin. May nakatayo pala sa may balkonahe. Si Ma'am Rosa. Tahimik lang siyang nakatingin sa may sasakyan. Hindi siya umiiyak, hindi siya sumigaw at hindi siya gumawa ng eksena. Pero sa malayo pa lang, kitang-kita ko ng sakit sa mukha niya. Ilang segundo din siyang nakatayo roon bago tuluyang tumalikod at pumasok sa loob ng bahay na para bang sanay na siya. At iyon ang mas masakit tingnan. Makalipas ang ilang minuto, bumaba si Sir Ding Dong ng sasakyan. Hindi malang niya napansing nakita siya ng asawa niya. Naglakad siya papasok ng bahay na para bang ordinaryong gabi lang yun. Pero alam kong hindi. At hindi rin nagtagal, nagsimula ang sigawan. Nasa kwarto na ako noon, pero malinaw na malinaw kong naririnig ang pagtatalo mula sa kabilang bahagi ng bahay. Hanggang kailan mo gagawin to? Hanggang kailan mo pa gagawin to sa akin? Galit na tanong ni Ma'am Rosa. Wala tayong pag-uusapan tungkol dyan. Sagot ni Sir Ding Dong. Wala? Talaga bang wala? Pagod na ako sa paulit-ulit na nangyayari sa ating dalawa. Ako rin naman ah. Tahimik sandali. Pagkatapos ay mas lumakas ang boses ni Ma'am Rosa. Akala mo ba hindi ko nakikita? Akala mo ba wala akong alam? Kahit kailan, hindi mo ako nirespeto bilang asawa mo. Rosa! Natahimik muli ang buong bahay. At pagkatapos ay dumating ang mga salitang hindi ko makakalimutan. Hanggang kailan, Ding Dong? Hanggang kailan mo ako paparusahan dahil lang sa hindi kita mabigyan ng anak mo? Ha? Hanggang kailan mo ako gagawing tanga? Hanggang kailan mo ako lolokohin ng paulit-ulit? Parang biglang bumigat ang hangin noon. Napaupo ako sa gilid ng kama. Hindi ko inaasahang maririnig yun. Sa loob ng maraming taon, Miss Love, hindi ko alam ang totoong dahilan ng mga problema nila. At ngayon ko lang nalaman. At ngayon ko rin naintindihan kung bakit tila matagal nang may lamat ang relasyon nilang mag-asawa. Narinig kong muling nagsalita si Ma'am Rosa. Nanginginig na ang boses niya. Hindi ko naman to ginusto. Tahimik si Sir Ding Dong. Sa tingin mo ba hindi ako nasasaktan? Araw-araw, sinisisi ko ang sarili ko kung bakit hindi ko kayang maging ina.
Mas lalo akong naawa. Hindi ko man nakikita ang eksena. Ramdam ko naman ang sakit sa bawat salitang naririnig ko. Makalipas ang ilang minuto, malakas na kalabog ng pinto ang narinig ko. Pagdungaw ko sa bintana, nakita kong muling sumakay si Sir Dingdong ng sasakyan at umalis. Iniwan na naman niya ang asawa niya nang mag-isa. Lumipas ang halos isang oras, tahimik na ulit ang buong bahay, pero hindi talaga ako mapakali. Paulit-ulit sa isip ko yung mga narinig ko. Hanggang sa lumabas ako at napansin kong bukas pa rin ang ilaw sa silid ni Ma'am Rosa. Nagdadalawang isip ako. Hindi ko alam kung tama ba, pero sa huli, pumunta ako doon. Pagdating ko sa harap ng pinto niya, marahan akong kumatok. Ma'am, walang sagot, kaya muli akong kumatok. Ma'am Rosa? Makalipas ang ilang segundo, bumukas ang pinto at halos madurog ang puso ko sa nakita ko. Pulang-pula ang mga mata niya. Halatang iyak ng iyak, pero pilit pa rin nagpapakatatag. JR, pasensya na po. Umiling siya. Hindi, anong kailangan mo? Hindi ko agad nasagot ang tanong niya. Dahil ang totoo, wala naman talaga akong kailangan. Gusto ko lang talagang malaman kung ayos lang ba siya. Kayo po ba? Ayos lang kayo? Okay lang po ba kayo? Napangiti siya pero mababakas ang lungkot. Sa tingin mo ba okay lang ako? Hindi ako nakasagot at doon siya bahagyang natawa. Pasensya ka na. Tahimik kaming nagkatitigan. Pagkatapos ay bahagya siyang umurong. Pumasok ka muna. Nagulat ako pero sumunod ako. Sa loob ng silid, naupo siya sa may upuan malapit sa bintana. Ako naman ay nanatiling nakatayo. Umupo ka muna, sabi niya. Dahan-dahan akong naupo sa katapat niyang upuan. Sandaling walang nagsalita hanggang sa siya ang unang bumasag sa katahimikan. Alam mo, ang tagal ko nang nagtitiis at pagod na ako, JR. Hindi ko alam ang isasagot kaya nakikinig lang ako. May mga pagkakataon na pakiramdam ko mag-isa na lang ako. Tumango ako. Hindi dahil alam ko ang pakiramdam niya, kundi dahil ramdam kong kailangan niya lang ng taong makikinig ngayon sa kanya. At sa gabing iyon, nakinig talaga ako. Walang payo, walang sermon, walang pangusga. Habang tumatagal ang usapan namin, napapansin kong unti-unting gumagaan ang aura niya. Parang sa unang pagkakataon, ay nailabas niya ang mga bagay na matagal na niyang kinikimkim hanggang sa mapangiti siya. Tingnan mo nga ako. Bakit po? Napakadaldal ko pala kapag may nakikinig. Napangiti na rin ako. Hindi naman ho. At nang gabing iyon, nakatawa siya ng totoo. Yung hindi pilit, Miss Love. Yung ngiting hindi para magkunwari. Yung totoong ngiti niya na umaabot sa kanyang mga mata. At hindi ko maitatanggi, Miss Love. Mas lalo kong nahulog sa kanya nung makita ko iyon. Bago ako lumabas ng silid, tumayo siya at sinamahan ako hanggang pinto. Salamat, JR. Para saan po? Wala, dahil nandyan ka. Hindi ko alam kung bakit, pero sa simpleng mga salitang yun, parang mas naging malapit kami kaysa dati. At habang naglalakad ako pabalik sa sarili kong kwarto, hindi ko maiwasang isipin na may nagbago sa pagitan namin at pareho naming nararamdaman yun. Pakiramdam ko may nagbago, hindi ko lang alam kung ano. Pero kahit anong pilit kong matulog ng mga oras na yun, hindi ako dinadalaw ng antok. Paulit-ulit sa isip ko yung mukha ni Ma'am Rosa, yung mga ngiti niya at yung mga salitang binitawan niya at ang paraan ng pagtitig niya sa akin bago ako lumabas ng silid niya. Napabuntong hininga ko. Hindi yata pwede ito Bulong ko sa sarili ko noon. Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng maayos, may narinig akong katok sa pinto. Napabalik ko agad ako ng upo. 12:00 na yata ng gabi. Sino kaya yun? Tumayo ako at dahan-dahang binuksan ang pinto. At halos mapahinto ako nang makita kung sino ang nasa labas. Si Ma'am Rosa. Basa ang muka,
Mukhang kakahilamos lang at sa liwanag ng ilaw, kitang-kita ko ang kagandahan niya. Mom? Ngumiti siya ng bahagya. Nagulat ka ba? Naistorbo ba kita? Naku, hindi ho. Natawa siya. Pasensya ka na ha. Ayos lang ho. Sandali siyang natahimik. Parang may gustong sabihin pero nagdadalawang isip. Maaari ba akong pumasok muna? Agad naman akong tumabi. Siyempre naman po. Pumasok siya sa loob at naupo sa malapit sa bintana. Ako naman ay nanatiling nakatayo. Hindi ko alam kung bakit pero kabadong pakiramdam ko noon. At napansin niya yata yun. Bakit parang kinakabahan ka? Napakamot ako sa ulo. Medyo lang po. Sa akin ba? Napangiti siya. Mas lalo tuloy akong nailang. Natawa naman siya. Relax ka lang, ano ka ba? Unti-unti gumaan naman ang pakiramdam ko. May gusto po ba kayong sabihin? Tumango siya. Meron. Tahimik naman akong naghintay. Tumingin siya sa labas ng bintana bago muling bumaling sa akin. Salamat JR ha. Para saan po? Dahil ngayong gabi, hindi ko naramdamang mag-isa ako. Hindi agad ako nakasagot. May kung anong kumurot sa puso ko. Ngumiti ako. Kahit sino naman po siguro gagawin yun. Hindi. Umiling siya. Hindi lahat. Tahimik kaming magkatitigan at sa unang pagkakataon walang gustong umiwas ng tingin. Hanggang sa siya ang unang ngumiti. Alam mo, JR, kapag kasama kita, gumagaan ang pakiramdam ko. Parang bumibilis yung tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung bakit, pero ramdam kong totoo ang mga salitang yun. Ako rin naman po eh. Nagulat siya. Bakit? Hindi ko rin po alam. Natawa siya at natawa na rin ako. Ilang minuto pa kami nagkwentuhan. Mga simpleng bagay. Mga bagay na matagal nang hindi nagkukwento kahit kanino. At habang tumatagal ang gabi, mas lalo kong nakilala ang totoong Ma'am Rosa. Hindi ang mayamang amo, hindi ang asawang laging nasasaktan, kundi ang babaeng masayahin, mapagmahal, at mabait, at may kalokohan din. JR? Po? Pwede ba akong humingi ng pabor sa'yo ngayong gabi? Bago mo lang matapos ang gabing to. Naapatingin ako sa kanya at doon ako kinabahan. Lumapit siya unti-unti at hinawakan ang kamay ko. Gusto kong sumaya. Gusto kong makalimot. At gusto kong maging babae ulit ngayong gabi. Pwede ba? Hanggang sa dahan-dahang hinagkan niya ang labi ko. At doon, hindi na ako nakapagpigil. Hindi na ako nagpakipot. Tumugon ako, Miss Love. At sa pagkakataong yon, may nangyari sa pagitan naming dalawa na hindi ko makakalimutan. Para akong nasa alapaap noon. At aaminin ko, wala akong alam. Wala akong idea. Naalis si Ma'am Rosa, ang unang karanasan ko sa kama. Matapos yun, ilang minuto pa kaming magkatabi. Hanggang sa mapansin naming pareho ang oras. Naku, 3:00 na pala. Opo, tumayo siya. Kailangan ko na sigurong bumalik. Tumango naman ako. Sinamahan ko siya hanggang pinto. Pagdating doon ay huminto pa siya. At bago tuluyang lumabas, bigla siyang nagsalita. Masaya ako ngayon. Tapos sinalikan ako sa labi. Napangiti ako. Kilig na kilig. Ako rin po. At sa loob ng ilang segundo, pareho kaming nakatingin sa isa't isa. Sapat para maramdaman namin ang bagay na pareho naming hindi masabi noon. Ngumiti siya ulit. Good night, JR. Good night po, Ma'am. At nang tuluyan siyang maglakad palayo, alam kong hindi na magiging ordinaryo ang mga susunod na araw namin. Dahil may damdaming unti-unti nang nabubuo. At pareho namin yung hindi mapipigilan. Lumipas pa ang mga sumunod na linggo, Miss Love, hanggang sa naging mga buwan. Unti-unti, naging mas malapit kami noon ni Ma'am Rosa. Hindi sa paraang dapat,
Pero sa paraang hindi rin namin mapipigilan. Mas napadalas palalo ang kwentuhan. Mas napadalas pa ang pagsasama. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo naming nakilalang isa't isa. Hanggang sa dumating yung araw, natuluyan ng umalis si Sir Dingdong. Hindi na siya bumalik. Hindi nagpaalam. Hindi nagsabi. Parang bula, na bigla na lang nawala. At sa pagkakataong yun, hindi na po naghabol si Ma'am Rosa. At doon, tuluyang naputol ang ugnayan ng mag-asawa. Alam naming pareho na tapos na ang isang kabanata ng buhay ni Ma'am Rosa. At kahit hindi siya nagkaroon ng anak, nare-respeto ko siya bilang ina at babae. Sa pagtatapos ng kabanata ng buhay nila ni Kuya Ding, doon pumasok ang panibagong kabanata na naghihintay naman sa pagitan naming dalawa. At isang gabi, habang nakaupo kami sa hardin, pinagmamasdan ng ilaw sa paligid. JR? Po? Salamat ha. Napangiti siya. Para sa na naman po? Wala lang. Basta, dalong panahong pakiramdam ko wala nang natitirang dahilan para ngumiti. Nandyan ka. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko noon. Dahil sa totoo lang, Miss Love, siya rin ang naging dahilan kung bakit nagbago ang buhay ko. Ma'am, gumiti siya. Rosa na lang. Natawa ko. Sige. Rosa. Mas lalo siyang napangiti. Napakaganda mo, Rosa. Para kang rosas. At sa unang pagkakataon, nawala yung lungkot sa mga mata niya. Wala nang sakit, wala nang pagdarusa. Ito yata yung unang pagkakataon na nakita ko siyang masaya ng ganon. Nagtawanan kaming dalawa habang magkahawak ng kamay. Pagkatapos ay muli kaming natahimik. Ngunit hindi iyon yung nakakailang nakatahimikan, kundi yung komportable, yung sapat nang magkatabi lang kayo. Makalipas ang lang sandali, niyakap ko siya. At sa pagkakataon yun, Miss Love, hindi na ho namin tinago ang nararamdaman naming dalawa. Alam mo dati, takot akong magsimulang muli. Sabi niya, pero ngayon, gusto ko na ulit subukan. Sa piling mo. Nangingilid ang mga luha sa mga mata niya habang nakangiti. Mga luhang hindi nadulot ng sakit, kundi ng saya. At sa ilalim ng maliwanag na buwan, nagsimula kaming mangarap muli. Hindi na tungkol sa nakaraan, kundi tungkol sa hinaharap. Isang hinaharap na matagal naming inakala na hindi na darating. At habang magkahawak kaming nakatingin sa mga bituin, alam naming pareho na marami pang pagsubok ang darating. Ngunit sa pagkakataong to, hindi na namin yun nahaharapin ng mag-isa. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Miss Love. Maraming salamat po sa inyong pagsasabuhay sa istorya ko. Nagmamahal ang inyong sender, JR.